Hello guys! Welcome back to my channel again. Ayan. Welcome back to Love and Relationship Podcast. Ayan. So guys, for today's video, ayan, we have, siya nga pala, yung video natin once a week lang. Ayan, every Saturday sa Filipino time. Ayan, Philippine time. Ayan. Hindi Filipino time kasi pag Filipino time lit yan. Philippine time. Ayan. So, once a week po yung upload natin. Ayan. So, maraming salamat sa mga nanonood ng vlog ko at sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. Ayan. So, yung pag-uusapan natin ngayon ay hindi man siguro familiar yung iba kasi hindi to common sa Pilipinas eh. Yung prenuptial agreement. Diba? Narinig nyo na ba yan? Kasi dito, uso yan. Kaya pag-uusapan natin yan ngayon. Ganito yan. Sa Pilipinas kasi usually, pag prenup, yung gumagawa yung mayayaman. Yung mga purita, hindi. Hindi uso yan. So, ano nga ba yung prenup? Yan, yung bago kayo ikasal ng foreigner mong asawa, mapapangasawa, kasi ikakasal nga, may papapirmahan siya sa'yo. So, sasabihin niya yan sa'yo, may prenuptial agreement tayo at kailangan mong pumirma bago tayo ikasal. Diba? Yung sikat lang sa atin dyan na mayroon si Heart Evangelista at Chis Escudero. Meron sila niyan. So, dito, yung even ordinary American do that to protect their kayamanan or kung ano-ano ari-arian. Kahit hindi mayaman man, kahit hindi super yaman, kahit may bahay lang, yun, gagawa at kadalasang gagawa sila ng prenup. At sana maintindihan din, kasi usually naman talaga, may lawyer na magre-review yan sa inyo bago kayo pumirma. Hindi kayo basta-basta, pipirma lang, tapos hindi nyo pala alam ano yun. Hindi ganon. I-review yan sa inyo ng lawyer and then ikaw yung mag-request kung pwede ba Tagalog, kung di maintindihan yung mga English na kung hindi i-English niya, ganon, ipa-translate mo, hanap kayo translator. Basta as long as maintindihan mo yung nilalaman doon sa pipirmahan mo. Kailangan alam mo kung ano yung mga nakasaad doon. Kasi it's complicated, yung mga wording doon. Medyo tricky siya. Kaya kailangan i-discuss yan sa'yo at hindi naman din valid yung firma mo siguro kung hindi ni-review yan sa'yo ng lawyer. Kaya kailangan i-review yan sa inyo ng lawyer. Ayan. So anyway, ayan. Pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga dapat gawin? Ayan. Para pagdating nyo dito, pumirma pala kayo, hindi naman kayo maging kawawa. Yan. Usually, lalo na hindi naman yung ibang lalaki, ginagawa yan talaga to protect their assets. Pag i-divorce mo sila, makukuha mo kasi yung kalahati. So, yung iba ayaw niyan. Kahit yung asawa ko, so mayroon kami. Kaibahan lang sa amin, kasi may anak na asawa ko. Yung asawa ko may anak na 3 sa una. Tapos yung asawa ko medyo may pera. So, tas maraming complicated na may chance na kung yun na rin, protection na rin pag naghiwalay kami. Ganon. Pag nawala siya kasi may edad na siya, tas adopted niya yung mga anak ko. So, mayroon kami niyan. May prenup kami. Kaibahan lang. Kasi yung iba, papapirmahin ka, sasabihin na wala kang makukuha kahit 1 cent pag naghiwalay kayo or ganyan. Basta usually, sa akin naman okay lang yan kung yung mga yung assets niya, bago kayo ikasal, kanya lang yun, yung sa inyo, yung sa'yo, bago kayo ikasal, sa'yo lang din kung meron man. Kasi ako noon, may bahay ako. Nilagay namin sa prenup na akin lang yon. Tapos may pera ako. Yung pera ko, akin lang din yon. So, nakalagay yun doon. Ganon, ilalagay yan. So, kung wala ka, wala kang ilalagay, di ba?
So, ayan. Ang kagandahan lang sa ginawa ng asawa ko kahit hindi pa ako nandito, nakalagay na doon na may yung bahay, bibigyan niya ako ng bahay. So, hindi ako logi, kumbaga. Kasi kahit may bahay pa rin ako. O, diba? So, hindi talaga ako kasi yung inisip ko, hindi naman kasi akin yan. So, tapos may pera. Pero yung point doon, hindi lahat makukuha ko. Meron lang akong makukuha, hindi lahat. Yan. Tapos, unti-unti naman yun binago nung kasal na kami. At that time lang, kasi kailangan din naman talaga, malay mo ba, i-divorce ko siya agad, di ba? Hindi naman natin hawak ang panahon. So, I agree at pumirma ako. Yan. So, yung iwasan nyo lang kasi iba nagkakagulatan na maghihiwalay sila, wala pala talaga silang makukuha kahit piso. Yan. Tapos, pag may nangyari sa asawa, hindi pala sa kanila talaga nakapangalan yung bahay or ganun. Lalo na kung may naipundar kayo together during the marriage. Yan, kailangan i-review nyong maigi at kung tingin nyo na agrabyado naman kayo, huwag kayong pumirma. Kasi kailangan, dapat alam mo kung ano ba yung mapapasa iyo, di ba? Huwag basta magpirma ng kung ano-ano, lalo na kung prenup yan. Kasi, pag nakasal na kayo, tapos saka paano yan? Naghiwalay kami sa kalsada pala ako pupulutin. Okay lang naman hindi kayo sige hindi ka na maghabol sa kung kumbaga kung anong meron siya nung wala ka pa. Pero dapat, pag kasal na kayo at lalo nag-build kayo ng together, isigurado mo na sa'yo mapupunta din yan pag may nangyari sa asawa mo or sa inyong dalawa na kapangalan. Lalo na yung bahay kasi big deal ang bahay dito sa US kasi mahal. O, diba? Pag kasi yung pera niya, okay lang. Kanya na yun. Bigay niya sa anak niya, okay lang. Pero kung nagnegosyo kayo together, siguraduhin nyo na, lalo na kung may anak ka. Ayan. Ang kagandahan lang din sa asawa ko kasi parang nabaliwala lang din naman yung kasi marami naman na din siyang nabigay sa akin. Tapos iniba na yon. So, pero at that time talaga nung pumirma ako, hindi ako ay lugi ako, ganun. Wala akong naramdaman na ganun. Kasi actually, na-feel ko na secured ako, protected ako. Kasi, madalas dito, pag may nangyari sa asawa nyo, yung manggugulo, yung mga anak or kapatid. Yan. So, at least kung mayroon kayong pinanghahawakan na ganyan, okay, mas okay siya. As long as hindi nga nakalagay doon na wala kayong makukuha kahit piso. Usually, nangyayari yung gulo dito pag may nangyari na sa asawa mo. Madalas yan. Hindi siya kakaibang istorya. Kaya yun. Yung sabi din ng asawa ko, ginawa niya yun para din maprotektahan kami ng mga bata. Lalo na ngayon, adopted niya yung mga anak ko. Tapos maliit pa. Yun lang, kasi may nabasa ako nung nakaraan na, ay nalaman niya, wala pala siyang makukuha. Kasi pumirma siya ng prenup, hindi wala. Tapos, yung parang bumili yung asawa niya ng bahay, nung kasal na sila, pero hindi pa rin sa kanya, nakapangalan pala sa anak at saka yung sa asawa niya. So, siya wala talaga. So, pag ganun, magtrabaho ka na, mag-ipon ka na. Okay lang din naman kasi yan, yung mag-asawa kayo na sabihin niya, wala kang makukuha, pumirma ka nito. As long as sasabihin niya, papayagan ka niya, sige, magtrabaho ka. Tapos, sa'yo lang din yung pera mo. Pero kung sasabihin doon na magtrabaho ka, tapos ganito yung obligasyon mo, tapos yung tipong wala nang matitira sa'yo, abati ka lang. Kasi may ganon Yan. Pag-aralan yung mabuti, huwag kayong kampante kasi minsan yung mga lalaki din abusado. Huwag kayong kampante na, mahal ako niyan, mahal ako ng asawa ko.
Kasi pagdating talaga sa pera dito, kahit pa sabihin, ay hindi ako niyang kakawawain kasi mabait sa akin yung mga anak. No. Pag yung panahon dumating na nawala yung asawa mo, nakunod, or yung mga anak, pag pera ng usapan, nako, dapat handa ka. Kasi marami talagang nangyayari na ang ending, sa huli ikaw ang kawawa. O diba? Lalo na yung mga yun nga, may mga anak sa una, or ikalawa ka ng asawa, or ikailang ka ng asawa ng lalaki. So may mga pamilya siyang nauna, anak. Dapat proactive ka, dapat inaaral mo yung mga ganyan. Kasi at the end of the day, ikaw din ang mahihirapan. Hindi yung masyado kang kampante na pinaperma ka ng asawa mo, bigla ka na lang pumerma. Tapos hindi mo pala alam kung ano ba talaga yung meaning noon. Tas, kasi huli na, kung saka ka magtatanong kung kasal na kayo, nakapirma ka na. Kaya dapat at that time, kung may doubt ka, yung nire-review pa lang, halimbawa nire-review pa lang sa'yo yung prenup, tas may doubt ka. Magtanong ka, sabi ka lang, di ko naintindihan, sabihin mo. Ganun lang kasimple. Anyway, yan, lang to, awareness lang to sa ating mga Pinay kasi hindi tayo familiar sa prenup. 'Di ba? Hindi tayo hindi tayo mayayaman eh. Pero kasi dito kahit hindi mayaman gumagawa niyan at minsan nati-take advantage yung dahil hindi natin alam yung parang yung resulta ng pagpirma natin, hindi natin minsan alam. Kaya dapat nagre-research ka tapos pag-aralan mo kung ano ba kung tama ba ito or ano. Yan. Puti na lang at that time nung yung lawyer na nag-review sa akin Tagalog din, Pinay. So parang nasa side ko siya. So parang natuwa naman ako, hindi ako naagrabyado. Sabi nga, okay na to. Sabi niya, wala namang problema dito, pirmahan mo na. Ayan. Pero syempre, nireview niya pa rin lahat at inulit talagang just to make sure na wala ang kalugian, lalo na't may anak ako. O, diba? May mga anak ako, tas may mga anak din siya. So anyway, ngayon nag-build kami ng namin, mga business namin together. So kung ano yung meron kami ngayon, sa akin yun at sa mga bata. Hindi nakasali yun hindi nakasali yun doon sa prenup. Ayan. Sa amin na yun bilang mag-asawa. Yung pinag-uusapan lang doon sa prenup yung mga nakaraan na napundar niya. So, which is, happy naman din ako kung ano yung ibinigay niya sa akin. Kasi, syempre kailangan ko din bigyan yung mga anak niya. So, at least ginawa niya, at least pantay-pantay kami or masigit yung sa akin. Kasi may maliliit akong anak. Kaya, sila kasi malalaki na. So, yung mga anak ko maliliit pa. So, yung anak ko, mas kailangan nila ng suporta. Yan kasi mag-aaral, ganun. Yung asawa ko very organized kasi ino-organize niya na. At least, pagdating ng panahon, hindi ako mahihirapan at ang mga bata. Ayan, di ba? Sana lahat ng lalaki ganyan mag-isip. Yan, wag yung ititik advantage naman yung kahinaan natin bilang babae dahil lang hindi natin alam yung mga bagay-bagay. Sige na, pirmahan mo na yan. Tapos, yung pala mapapahamak ka. Kaya, pag may mga ganyan papapirmahan sa inyo bago kayo ikasal, sana i-review nyo talaga sa lawyer at magtanong kayo, wag kayong mahiya. Tapos, kung ano yung saloobin mo, sabihin mo sa asawa mo or sa boyfriend mo para alam niya na may alam ka, hindi yung kaya kanyang i-take advantage. O, diba? So, yan lang. Sa mga umabot sa panonood hanggang dulo, ayan, maraming salamat. Please don't forget to subscribe and thank you for supporting my channel. Ayan, see you on my next vlog. See you guys. Bye!